ng mga bagay, dapat nating maunawaan, okay, na tayo po bilang mga anak ng Diyos, ma-develop yung tinatawag na attitude of gratitude. Sa lahat ng mga bagay, in all things, sabi nga ng binasa natin kanina, dapat unawain natin sapagkat, ulitin ko, una, utang natin sa Kanya ang ating ginagalawan sa buhay nito. Pangalawa, binigyan niya tayo ng buhay. Inayos niya ang ating buhay. Binigyan niya ng layunin. Binigyan niya ng point ang buhay nito kung bakit tayo naririto. Di ba, nung araw, wala tayo sa Panginoon. Di ba, wala namang punto yung buhay natin? Kung saan tayo, saan tayo dali ng mga barkada, kung makatulog tayo sa bahay ng ibang tao, okay lang. Pero ngayon, no, nagkaroon ng punto ang ating buhay. Amen? So, tingnan po natin to. At gusto kong pasalamatan din natin ang ating Diyos, ma-develop sa atin yung attitude of gratitude. Why? Sapagkat siya lamang ang tagapagbigay or giver ng good and perfect gifts. Amen. Walang sino maaaring sa ating buhay nito may nakapagbigay sa iyo ng Rolex watch. It's a good gift. Pero ang Lord, when He gives something, it's not only good, but perfect. Okay? It's good and perfect. Ngayon siguro sasabihin mo, Pastor, bakit mo nasabing good and perfect ang bigay ng Panginoon? Una, sino makapagbibigay ng tinatawag nating spiritual blessing? Okay? Spiritual blessing. Sino makapagbibigay? Walang makapagbibigay ng spiritual blessing kung di ang Diyos lang. Only God can give us spiritual blessings. Tingnan po ninyo ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in His heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Nakita po ninyo? Dapat mong i-appreciate si Lord. You need to praise God. Why? Because sabi niyang ganon, He has blessed us in the heavenly realm with every spiritual gifts. You see, meron tayong spiritual gifts mula sa Panginoon. Meron tayong tinatanggap na healing. Meron tayong answered prayers, favor mula sa Panginoon. Meron tayong peace. Meron tayong joy. Okay? Paano natin magagawa itong mga bagay na ito? Ito yung matatanggap lamang natin kung tayo po ay nasa ating Panginoong Hesus. Sabi niya gano'n, no? The Father, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. If you are in Christ, and since we are all in Christ, you have now the right to claim that spiritual blessing. You have now the right because you are in Christ. Ang masakit, hindi natin matap-tap itong spiritual blessing natin. Hindi natin ma-unlock. Hindi natin mabuksan ang spiritual blessing. Alam niyo po kung bakit? Kasi parati tayong reklamo na reklamo. Hindi tayo nakafocus doon sa sinasabi ng Panginoon, you go! Hindi natin sinusunod yung kanyang, hindi natin ma-unlock dahil wala tayong sapat na faith. You can only unlock this if you have faith. Nakita po ninyo yung 10 na unlock nila yung healing power ng Diyos. Why? Because they had enough faith na kahit sila ay punong-puno pa ng sugat at ketong sa kanilang katawan, sila ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumakbo papunta doon sa authority para sabihin sila na ay magaling na. Bagamat hindi pa sila magaling, dahil sinabi ni Lord, magaling na kami, at wala pa yung kagalingan, dahil sinabi niya, susunod kami. Kaya na-unlock nila ang spiritual blessing. Mga kapatid ko, maaaring tayo rito ay naghihintay pa ng spiritual blessing, pero huwag niyong kalilimutan, matagal ka na nakatanggap ng iba't ibang spiritual blessing simula nang tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus. That's the reason why you need to develop that attitude of gratitude, sapagkat siya lamang ang pwedeng magbigay ng spiritual blessing. Maring kunyari, mayroong isang tao nagbigay sa iyo ng Rolex watch. Nagdaan na ibang panahon, di ba? Pero hindi mo makakalimutan yung utang na loob mo sa tao niya. Why? Sapagkat He gave me a very good gift. Tama? Amen. Mas lalo pang higit si Lord. Because it's not only good, but it's perfect. I mean, the good and perfect gift is from above. Gusto ko
Gusto ko unawain natin ito, mga kapatid ko. And yet, ito masakit. Are you really filled with gratefulness? Are you appreciating that blessing from God? Siguro importante na ngayon, pagkagigising tayo sa umaga, i-appreciate na natin ang buhay na meron ka. I-appreciate mo because in Him we live and move our being. God, salamat. Salamat, Panginoon, sapagkat ngayon gumising na naman ako ng maaga. Salamat, Lord, may trabaho kong pupuntahan, hindi yung, oh, trabaho na naman. Hindi niya, no? Nakikita niyo pagkakaiba nung na may spirit of gratitude sa ingratitude. Ang spirit of ingratitude, trabaho na naman. Pero ingratitude, Lord, thank you sa trabaho kong ito. Amen. Dahil dito, nabubuhay ako ng matino sa akin. At nakakatulong pa ako sa iba. Okay? Gusto ko makita po natin, yun ang kagandahan, naiiba ngayon ang ugali nating mga anak ng Diyos. Next, magpasalamat tayo sa Panginoon because He gave us the good and perfect gift. And only Him can give